Muli kami po ay kumakatok sa inyong mga pintuan. Samahan po ninyo kami sa 2 oras na programang punong-puno ng impormasyon. At ay mas lalo maganda ang ating inihandang talakayan ngayon, mga kaibigan. Sapagkat meron tayong makakasamang isang Pilipino na pinagkalooban po ng talino. Pag-usapan natin yung ilang mga problema. Palikasan, problema. Climate change, pagbabago ng panahon, global warming. Mataas na presyo ng produktong petrolyo. Patuloy na tumataas sa singil sa kuryente. Para bagang sakit na talaga ng lipunan ito, Ay lahat ng mga nanunungkulan, yan ang mga sinisigaw, pagbabago, Pero wala ang pagbabago. Meron tayong panauhin sa ating studio, mga kaibigan. Ito yung sinasabi ko sa inyo, na malalim na talakayan na labis pakikinabangan ng mga milyong-milyong Pilipino kapag naisulong ang tunay na pagbabago. Ay, binabati pa natin si Ate Jennifer Rilo. Dati telepono lang, ngayon nakita na natin siyang personal. Ngayong gabi, mga kaibigan, ay meron tayong mga inihandang paksahin, Nasesentro tayo sa matagal lang ipinagsisigawan ng mga eksperto, mga sayantista na kapag ganitong panahon ay malakas na bagyo at mga pagulan ang ating mararanasan dahil sa umiiral na global warming. Buong mundo, mga kaibigan, pinag-uusapan ng ang tinatawag na climate change. Ano ba yung mga climate change? Nababahala na dahil nga sa yung global warming, yung sinasabi nilang makapal na uso, lason sa papawirin, mga emission. Kaya ang gobyerno ay handang-handang gumastos ng malaking halaga para sa tinatawag na alternative energy o yung tinatawag na renewable energy. Pero nga naiimbento ngayon yung mga sasakyan kailangan electric na lang ngayon. Electric energy na ang gagamitin. Sa Makati meron. Meron na. Meron ng mga ginagamit ngayon. Ano ang dahilan? Sapagkat ito, mga kaibigan, unang-una, mahal na ang gasolina. Mahal din ang kapag gumamit ka ng nagpatuloy ng mga segundo mahalong sasakyan, lalong-lalo na rito sa atin walang kadisiplina. Kung bumugay ng usok, lalo na yung mga buses ngayon, yung mga truck, puro segunda mano mga dinadala rito, ang kakapal ng usok na yan, Kaya nung gabi, mga kaibigan, meron nung tayong naimbitahan, isang Pilipino na pinagkalooban po ng talino. Sayang, hindi tayo nabigyan ng ganitong talino Siya, mga kaibigan, ay pinanday ng karunungan mula sa University of the Philippines. Ang tinapos nito ay mining engineer. At siya nagpakadalubasa mga kaibigan sa Amerika. At meron na tayong ilang mga natuklasan na posible pala ang kanyang mga daladalang mga taglay na talino kapag ipinatupad sa Pilipinas ay malaki yung ginhawa ang ating mararanasan dito. Unang-una, ang elektrisidad patuloy na tumataas. Ang gasolina ay bukod sa mahal na, mausok pa. Ano ba talaga ang pwedeng solusyon dito? Mag-aral tayo, Pag-usapan natin ang mga bagay na ito sa pamamagitan ng ating panawin ngayong gabi. Walang iba kundi si Ginoong Deo C. Rilo. Magandang gabi po sa inyo, sir. Magandang gabi naman sa iyo at sa lahat ng taga-pakinig ng inyong programa. Balita ko at maraming nakikinig sa atin dahil si Ate Jenny talagang mula kahapon yung mga taga Mindoro at ilang pang mga kababayan natin ay nakasubaybay ngayon hindi lamang nationwide via radio tayo, maging worldwide. Through internet tayo po napapakinggan, mga kaibigan, na www.eaglenews.net at .ph at makikita ho ninyo ron
ang Radyo Agila ay mapapakinggan po ninyo kami. Una-muna na ho, sir, at kami po ay natutuwa at makakasama namin kayo at lecturean nyo kami, turuan nyo kami. Ano mo ba talaga ang nakikita nyo malaki pang problema? Maliban yung aking mga sinabi kanina, at pagkatapos ay ating puntaan kung ano ang mga naiisip natin na naiisip ninyo na kung sakaling ito'y pag-aaralan ng gobyerno ay may sasakatuparan dito sa ating bansa. Ano ba pinakamalaking problema nakikita nyo dito sa ating bansa at sa buong mundo? Well, siguro simulan muna natin dito sa ating bansa. Dito no? muna, dito yung muna. Problema na naging, kumbaga, laging headlines noong December, January, and February nung bumalik ako dito noong December 15. Halos araw-araw naka-headline yung pagtaas ng kuryente. Ano? Kuryente, oh. Siguro, let me put it this way, no? Sa 2024, na pinoproject ng ating government at saka mga, kumbaga, mga pundits na tinatawag, no? Na mauubusan na tayo ng natural gas sa Malampaya. Okay? And so, ang mangyayari, saan tayo kukuha ng natural gas? Kasi medyo malaki na rin yung ating mga consumption ng natural gas dahil marami tayong power plants, yung tinatawag na gas-fired power plants. At saka marami pang nakaplano na itatayo, no? Sa ngayon, ang parang ang solusyon ng ating gobyerno magtayo ng mas marami pang natural gas fired power plants. Ang problema by 2024, pag naubos na yan, saan tayo kukuha ng natural gas? So again, yung solution is to import. Yun lang ating parang alam, no? Mag-import ng tinatawag na LNG or liquefied natural gas. Now, meron tayong problema dyan dahil ang tayo, pag nag-import ng natural gas, susunugin lang natin, no? Sa mga power plants. Ngayon, pag nag-import tayo, we will, kumbaga, makikipag-compete tayo sa Japan, sa South Korea, China. Ang iyaman yan. Ang problema, mataas ang halaga ng liquefied natural gas. Kakayanin ba kaya natin? On top of that, ang liquefied natural gas hindi pwede yang gamitin na fuel kung liquid, no? So kailangan sa English tinatawag nilang i-regasify mo, no? So kailangan natin ng tinatawag na LNG terminal tsaka regasification plant para magamit yung imported na liquefied natural gas. Ang problema doon, napakataas ang capital requirements noon in the billions of dollars. Sa ngayon, ang price ng natural gas or liquefied natural gas sa Asian market is roughly about $16 to $18 per million BTU. So, in comparison, ang price ng natural gas sa US is less than $5 per million BTU. Okay? So, ang mga Hapon, mga yung BTU barrel, British thermal British unit, no? That's a unit of yung kumbaga calories, no? Yun ang heat content or energy content ng fuel, no? So, per million BTU sa US is less than $5 per million BTU, pero dito sa Asia hovers between 16 to 18. Umabot pa nga ng $20 per million BTU. Okay? Now, ang Japan, South Korea, pag nag-import yan, hindi lahat sinusunog. Ginagawa nilang petrochemicals, raw material for petrochemicals, ginagawa nilang mga produkto na ang value mas mataas, no? At saka i-re-export nila. Doon sa nakita kong graph, no? Prior to, kung naalala nyo yung tsunami, no? Na nakapag nasira yung mga or naapektuhan yung nuclear plant nila March 11, 2011, no? Nagkaroon ng malakas na lindol. Right. So, natigil yung nuclear plant. After that, tumaas ang kanilang consumption ng natural gas kasi wala na silang nuclear plants. But prior to that, yung kanilang consumption ng natural gas represents only about roughly 3 or more % of their imports. Okay, ibig sabihin,
3% dun sa paggamit nila sa energy. In other words, instead of sunugin, ginagawa nilang Kino-convert nila. high-valued items tapos nire-export. Okay? Ang Pilipinas, susunugin lang sa mga power plants na makapag, compete against them. No? Ang masakit niyan, nabasa ko lang lately na ang ating natural gas master plan, no? Na dapat gawin ng gobyerno natin, iba ang gumagawa. Okay? Gumagawa ng isang company sa Hong Kong. So, of course, ang gusto nila niyan mag-import. Mag-import lang, yun lang alam nila. Okay? So, medyo nakakainis kasi parang yung ating future nakasalalay dun sa idea ng iba. At halos wala tayong ginagawang paraan para masugpo yung pagtaas ng electricity rates, no? Dahil pagka ang fuel mo mataas din ang electricity rates mo. At kung ang ating alam lang ay mag-import, makikipagsabayan tayo sa ibang bansa. Hindi tayo makakaasang bumaba pa dyan. Sa halip, tataas yan. Tataas pa. Umaasa tayo sa mga dikta ng mga dayuhan, alinsunod sa kanilang presyo na kagustuhan. Oh, definitely kasi market yan kung ano ang price sa market, yun ang babayaran mo. Wala namang magbebenta sa atin ng mas mababang price ng natural gas kung ang mga Hapon, mga South Koreans and the Chinese are willing to pay a higher price. Ganun yun, no? So, kumbaga, aasa natin yung gobyerno lang, na umaasa din sa iba para sa idea na kung paano natin masusumpo yung problema tungkol sa requirement ng natural gas. Remember, bukod sa a few thousand siguro, I don't know, hindi ko masyadong exactly alam yung megawatts capacity ng ating present gas-fired power plant. Siguro mga 2,000 to about 3,000 megawatts, no? Pero on top of that, meron pa tayong nakaplano na mga gas-fired power plants. So, kulang tayo ng enerhiya. Right. So, come 2024, ang dami nating requirements ng natural gas. Dahil ngayon, kaya natin kailangan na yung mga sinasabi ninyo ay dahil nga yung ating mga geothermal hindi na halos umaandar yan, at ganoon din yung malampaya na sinabi ninyo kinakapos na rin tayo. Madi-deplete by 2024. At ganoon din yung ating mga hydroelectric power natin ay kapag umiran na yung El Nino, wala na rin supply yan. Ayun na naranasan ngayon sa Mindanao, di ba? Hindi natin maasa. Right now nga may mga brownouts and blackouts doon, no? Ang gusto ko lang sana i-challenge sa gobyerno, no? Titignan nila yung sinasabi ni Congressman Umali na huwag tayo mag-import lang. Huwag na tayo umasa sa pag-import lang, no? Mag-aral tayo. Pwede tayong mag-manufacture ng tinatawag na substitute natural gas. Okay? Instead ng natural gas na dinidrill sa ilalim ng lupa, gawin natin, no? Yun ang challenge sa gobyerno. Kasi mukhang hindi nag-iisip Tsaka yun nga, dependent lang sila sa kung anong sasabihin ng mga ibang bansa, no? Katulad yan, nakakainis nga Taga Hong Kong pa yung gumagawa ng master plan natin para sa I have nothing against people in Hong Kong, no? Pero the fact na parang wala na tayong alam na gawin kundi we depend on other people, no? Ang taga Hong Kong wala namang natural gas yan So bakit silang nagpaplano ng ano bang ginagawa ng mga natin government officials? Sa halip na ang gobyerno ay mag-invest sa mga Pilipino para saliksikin ang mga bagay na ito, bakit binibigyan natin sa mga dayuhan? Para sila ay naghahanap tayo ng mga marurunong sa mga dayuhan, samantalang baka meron naman tayong mga tinatagong mga angkin talino, mga Pilipino. Well, ganito yan. Hindi naman ang mga alam ng Hong Kong, yung kumbaga, yung not technical kundi yung business, no? Kung yung mga strategic na moves. Pero from a technical point of view, hindi na kailangang magsaliksik pa. No, yung tinatawag na teknolohiya or technology packages to produce
or synthesize or manufacture synthetic natural gas, lahat yan commercially established na. Okay? Hindi na kailangan pang mag-invento pa uli. Okay? Just like, halimbawa, yung mga Lopez Group, yung Aboitiz Group, no? Pag nag-decide sila na mag-put up ng power plants, hindi naman sila marunong kung paano gumawa niyan eh. Ang ginagawa lang nila, naghahanap lang sila ng ng eksperto. Hindi, yung mga companies na gumagawa talaga ng power plants. For example, Siemens or GE, Alstom, no? Yung mga Mitsubishi, no? So, hindi mo na kailangan saliksikin pa. You don't have to... So, nandiyan yung teknolohiya. Nandiyan na yung mga suppliers, no? ng buong planta on a turnkey basis or whatever, no? Hindi na kailangan pang i-reinvent yung wheel, no? Kumbaga. Ganon din ang paggawa ng synthetic natural gas, no? Hindi na kailangan pang mag-imbento, no? Nandiyan na lahat ang mga tinatawag ng technology components or even yung pwedeng gawin niya na turnkey na tinatawag, no? Turnkey, ibig sabihin, yung isang kumpanya na yun ang business can put up the plant, no? And then turn the key to the owner. Ganyan. Ang key lang yan is to get how to get the cheap raw material. At marami yan. To the point, no? Katulad sa US. Gumagawa sila ng synthetic natural gas at a cost such that they can sell their natural gas at less than $5 per million BTU. Okay? So kung kayang gawin sa US yan, and by the way, with old technology, kayang gawin yan sa Pilipinas using the latest technologies. So dapat yan i-investigate. Higit na mas mura kapag ginawa sa Pilipinas kung ikukumpara sa Amerika. Kasi ang ginagawa ngayon sa Amerika, pwede nyo yung Google siguro yan, no? Yung North Dakota Gasification Company. Gumagawa sila ng synthetic natural gas out of lignite. Lignite is the cheapest form of coal, no? So dito pwedeng gumawa ng synthetic natural gas from a lot of feedstocks na tinatawag, no? For example, municipal solid waste, pwedeng gamitin yan. Pwedeng gamitin yung mga agricultural waste materials, no? Yung mga forestry wastes. Pwede tayong magtanim ng tinatawag ng mga dedicated energy crops or dedicated energy plantations, yung mga fast-growing trees, for purposes of turning them as fuels for the production of synthetic natural gas. At pag yun ang ginawa, ang result mo is that you will have a natural gas that is green and much cheaper, no? So, yun ang pinopromote namin ngayon ng mga taga Mindoro, led by Congressman Ray Umali, kumbaga. Mamaya tawagan natin mga kaibigan si Congressman Ray Umali, bigay mo yung number doon at kanina nakausap na natin para dagdagan natin yung ilang mga impormasyon na kailangan natin sapagkat kailangan din natin mga kaibigan ang paliwanag ng yung project. Wala bang instant na dala-dala ganun? Meron tayong makukuhang instant? Definitely, no? Yung sinasabi ko kanina mga dedicated energy plantations, that will take time. Tsaka hindi mo yan maasahan kaagad-agad. Pero marami yung mga tinatawag na opportunity fuels around the world, no? Na available in the open marketplace na much cheaper. And actually much better than most feedstocks na ginagawa ngayon o ginagamit ngayon sa mga power plants, no? For example, meron tayong power plants sa Cebu, mga 200 megawatts na they are yung is the latest technology sa coal-fired power plant. Hindi mo ba itong mga ganito medyo pagdating mo naman sa ang mga usok ng mga ito, hindi naman o kaya hazard dito o lalong makaka-apekto sa global warming itong mga ganitong uri ng mga materials? Ang gawin sabihin yung feedstock o yung finished product? Yung finished product tsaka yung finished product, no? Pag sinabi mong natural gas, that's actually sa chemistry, ang tawag doon is methane. Methane gas? Methane gas, no?
pagka dinidrill mo coming from the ground, ang tawag doon natural gas. Kung galing sa landfill, ang tawag doon landfill gas. Kung galing sa biodigesters, ang tawag doon biogas, no? But they're mainly CH4. Kung galing sa landfill gas o galing sa biogas, merong carbon dioxide, pero mostly CH4, no? So yung CH4 yan. Hindi ba ang coal medyo masama rin ang coal, yung carbon, di ba? Ang Totoo yun. di ba? Totoo yun. For example, sa ngayon, ang China, no, gumagawa ng synthetic natural gas out of coal. And they do it in such a manner na, or such a level na napakalaki yung consumption na ng coal to the point na under a lot of criticism sila ngayon. Sila nga ngayon ang pinaka-kontrabida pagdating sa mga convention pag-usapan ng climate change. Yeah, kasi, bukod dun sa kanilang paggamit ng coal na sinusunog lang nila for power plants, no? Meron silang project ngayon, ang napakalaking project, converting coal into synthetic natural gas. Ang idea nila is yung kanilang coal sa malayo sa mga cities, no? I-convert nila into synthetic natural gas, and yung natural gas na yan, dadalhin nila sa cities para yung kanilang mga cities, ang hangin doon, malinis. Hindi katulad ngayon na halos hindi ka na makahinga. Yung pinaka-number 1 daw ngayon. Kaya pagdating doon sa kahilingan ng ilang mga makapalag. Right. At siya mga kaibigan, ang chairman ng Committee on Energy sa Kongreso o mababang kapulungan. Magandang gabi po sa inyo, Congressman. Magandang gabi, Kardin ko. Magandang gabi sa lahat ng ating mga tagapakinig. Si Joey Dizon po ito, si Nildo Pable, at kasama na natin sa studio ang ating scientistang si Deo Rilo. Yan. Paparin ko yan. Hindi ko masasabi si Deo sa napakagaling na eksperto dito sa palagay ko pag-uusapan natin palagay ko yung patungkol sa enerhiya. Hindi lang enerhiya, pag-usapan din natin na ano bang magiging dulot itong enerhiya na ito, hindi lang magiging magaan sa bulsa ng mga Pilipino, abay magiging malinis na hangin pa para sa ating para sa buong Pilipinas, sa Mindoro, Congressman. Tama yan kasi yan nga yung problema ko yung ilang chairman ng Committee on Energy ay parang hindi ko maharap naman na nangyari kung makamaba yung Downstream Order Regulation Law natin at kung meron pa nangyari sa ating mga buhay bilang Pilipino kung i-liberalize yung oil industry. Kanya very time dito pinag-uusapan natin kasi itong magbibigay ng direksyon sa ating industriya. Sabi ko nga kay Kade, pagka ko si Congressman Ray Umali, matagal ko nakasama sa Bureau of Custom yan nung ako'y nagko-cover pa dyan. Kaya alam niya kung paano tumaas ang produktong petrolyo at bumaba ang mga produktong petrolyo na siya nagpapahirap ngayon sa atin. Pero itong usapin na ito ay alam mo, ang isang unang policy na gusto kong isulong sa Kongreso yung import substitution ng yung mga produktong petrolyo, hindi na inaangkat natin yan ay ang ating direksyon na gusto bahanin ay hindi natin import kung dito natin produksyan. Kasi yung expertise ng aming kababayan, Mr. Deo Rilo, na hindi mo kung bumalik dito sa Pilipinas para dito magamit yung mga talino, yung mga expertise niya sa patungkol sa petrolyo, no? Kaya hindi lang petrolyo, pati power ay sa din ng ating magaling na kaibigan na si Deo. Kaya ito ay isang bagay na kung saan ay magbibigay maging sa mga OFWs natin na imuwi natin bumalik dito para dito na magtrabaho dahil
itong program natin ito ay siyang magbibigay ng mga oportunidad ilan sa mga eksperto natin na nasa iba't ibang bansa na ginagamit ng mga banyagang kumpanya, pati na rin ang ating mga OFWs na ginagagaspakan lang sa ibang bansa. Kanya so ganito, Congressman, itong mga proyektong ito ay nasaan na ho tayo ngayon? At alam ko meron na kayong na-plancha, meron pa kayong ilang mga pagsusulong. Nasaan na ho tayo ngayon? Anong stage na ho tayo sa mga programang ito? At paano mararamdaman ng mga kababayan natin sa Mindoro at paano ba masisimulan ito? Ako'y sa ngayon ay pinupuo pa na. Kanina ay kasama namin si Secretary Pizia, kasama ko for lunch at pinag-uusapan namin ito. Kasama ang ambassador ng European Union, si Ambassador Guy Ledoux. And ito na nga, sabi ko, yung mga experts natin galing ito sa Brussels, nasabi ko ay maaaring pasisimulan na yung mga programa na carbon capture, gas reutilization, at saka ultimate storage. So ito na yung mga pinag-usapan namin kanina na kung saan bago magpasok ng mga investment dito mga malalaking kumpanya, ay pasisimulan na natin ito ng mga pre-investment funds. Hingi tayo sa ATV at sa World Bank para mapasimulan natin ang mga project natin. Meron kaming proyekto na binubuo dito sa Oriental Mindoro na kung saan tinatawag na Mindoro Energy City. Pero meron pa rin kaming mga tinitingnan na mga panukala na ito sa mahabang panahon na pinoproblema natin yung ating nuclear power plant. Nakapatakbo at sobrang laki ng pera ang sinunod natin dyan, pero wala namang pagkirapan sabi ay yan ay tinitingnan natin kung paano natin yung magagamit yan na hindi kailangan ng nuclear ligangan na fuel para tutupuin sa ito na yung natural gas or substitute natural gas na siyang ipoproduce natin dito ang ating gagawin fuel para matagin yung power plant. Ito bang sinasabi niyong natural gas na ito ay ito ba'y may sapat na supply na pagkukunan o aasa rin tayo sa ilang mga bansa na magsusupply sa atin at tulad sa sistema ngayong umiiral? Hindi. Iba ito. Kakaiba ito dahil ito yung produce natin na yun nga yung sinasabi mo kanina na clean fuel at saka cheap fuel. Ito ay clean energy naman dahil yung waste na magiging yung fuel natin para makaproduce ng power, clean power, ay ito dito natin sa Pilipinas ipoproduce to at ultimately ay magbibigay ng magandang mapapababa natin ng presyo ng kuryente, magiging sufficient ito at ito naman ay gagamitin natin para palaguin ang mga industriya natin dito. Anong raw materials pong gagamitin dyan, Congressman? Ay, ito yung mga yung municipal solid waste, ano ba yan? Tulad ba rin sa Montalban, yung methane gas na ginawa dati ron? Tama yan. Yan na yan. Yung sistema na yan na yung biogas na kinukuha natin mula sa basura, yung methane na kinukuha natin sa basura, yan ay gagawin natin pang-enerhiya. Pero, alam mo, maliit lang yan eh. Marami pang pwede tayo pagkuha ng mga waste resources tulad ng yung mga refineries, yung mga fuel, yung dumi na natitira pag nire-refine natin yung crude oil,
ay yung mga iba pang mga petroleum products. Ano yan? Waste oil kung tawagin? Ha? Ayan, yung... Teka muna, tama. Umihiling si Kade. Tanungin muna natin, Congressman. Tama-tama, tulungan tayo rin ng dalawa. Alam naman natin, di natin pinag-aralan dito. Tayo nag-aaral. Eto, si Kuya Deo, ano ba ang raw materials natin pagkukunan para maintindihan ng ating mga kababayan? Di ba? Baka yan bibilihin din sa labas ng bansa yan, didiktahan tayo ng mataas na presyo, at saka ano inaasahan natin, parang ganun din, same system. Actually, hindi ganun. Ang isa sa mga pinakamalaking source ng feedstock, yung tinatawag na petroleum coke. No? Ito, mas mura ito kaysa sa coal. Kaya lang, maganda ito kasi sa coal in many ways. No? Una, unlike coal na merong 10 to 12% ash na nagiging problema kung malaki ang production, itong petroleum coke, halos ito walang less than 1% ng ash nito. Tsaka mas mura ito. Pero yung kanyang tinatawag na energy content, no, in terms of BTU, halos pareho siya sa premium coal. Okay? That's number one. Number two, itong pet coke, although masasabing waste, actually hindi siya waste. In the sense na ito yung excess carbon nung either petroleum or bitumen or asphalt. No? Sa Canada, merong napakalaking deposit ng bitumen ng Canada, which will last several hundred years. Meron silang problema doon kasi gustong dalhin sa US. Kaya lang problema, masyadong, if you Google yung tinatawag na Keystone XL, napakalaking problema na doon to the point na merong tinatawag na polarization ng mga tao doon. No? Maraming ayaw, maraming may gusto. So, ang aming company sa US, magtatayo kami ng tinatawag na delayed coker, such that yung coke, yung petroleum coke, inihiwalay dun sa oil na ang gagamitin na feedstock yung bitumen sa Canada. So, ang pwede ngayong i-transport, no, from Canada to the US refineries dun sa south will be yung oil. Pero natanggal na yung oil or na-separate yung oil, ang natitira yung pet coke. So, yung pet coke, although ang tawag nila waste, actually parang ano yun parang byproduct na mas maganda pa sa coal. And as I said, mas mura siya. Tapos, ang aming gagawin sa US, i-reformulate namin yun. Such that madali ang transport at mas yung kanyang density, yung tinatawag niyang density ng energy density, mas mataas para mas mababa yung cost of freight. So, i-reformulate namin yun, dadalhin sa Pilipinas, technically hindi na yun waste. Pero dahil... finished products na. Finished product as a feedstock, no? Now, dahil nanggaling siya dun sa technical waste, pero hindi yun waste na totoo, no? Basta, ang tawag dun, green. Halimbawa, sa England, no? Meron kaming project doon na ang raw material is used tires. Dahil nagamit na yung tires, yung project by definition is green. Kasi parang nire-reuse mo yung tires, no? Ano yung pinaka-sediment daw? Hindi, yung used tires. Yung nagamit na ng gulong. Na gulong, no? Instead na yeah. So gagawing ang tawag namin doon, pyrolysis, no? Gagawing pyrolysis oil. Pero yung project, because you're using a used feedstock, ang tawag doon green. So ganoon din ang pet coke. Ang pagkakaiba lang, yung pet coke na yun, nire-reformulate namin sa manner na hindi na siya waste. Pagdating dito, walang, unlike sa US, na yung pet coke doon, pagka merong malakas na hangin, no? Nagkakaroon ng problema sa Chicago, sa Michigan, nagkakaroon sila ng problema tungkol dun sa pet coke na parang parang buhangin. Pero pagdating dito, solid na siya. Yun ang pinaka malaking volume na dadalhin din sa Pilipinas na gagamitin bilang feedstock. Yeah, yun ang pinaka main feedstock. Pero yung supplement namin yun ng tinatawag na biomass, municipal solid wastes, tsaka yung mga
forestry, agricultural wastes, no? At saka yung pang-apat, yung tinatawag na dedicated energy plantations or energy crops. Dito po'y higit na mas mura at higit na malinis kesa umiiral ngayong panahon na ito. Correct. Okay, balikan natin si Congressman. Congressman, paano nyo maisusulong ito? Ayun, nawala na si Congressman. Ay siguro tawagan nyo si Congressman panghuling pananalita niya kasi kapag hindi na isulong na mabuti ito at sakyan ng iba't ibang mga politiko, lalong-lalo na papasok na naman ng eleksyon, baka mabasura lang ito. Baka itong ating scientista ay mamamalagi na sa Amerika, hindi na babalik din sa Pilipinas. Yun ang ating pinangangambahan dyan. So, maliban doon, pwede ba rin ba tayong mag-produce ng fuel? Yes, yung ibig sabihin, Gasolina, diesel, yeah. Dito sa ganitong uling materialis din, sa feedstock na sinasabi niya? Pagka na-convert na ito sa natural gas o synthetic natural gas, yun naman ang raw material for the production of ultra-clean gasoline and ultra-clean diesel. Nasa linya si Congressman. Congressman, meron na ho kaming pinag-usapan ngayon, meron na tayong feedstock na sinasabi na siyang gagamitin sa inyong mga proyekto. Itong proyektong ito ay paano natin makukumbinse ang pamahalaan at ang inyong mga kasamaan dyan po sa Kongreso, maging yung ilang mga politiko sa ilang mga lokal na pamahalaan na hindi kayo mahihirapan. Dahil alam naman natin kapag nagkaroon ng pagharang ng ilang mga politiko, ang hirap lumusot kahit maganda na ang mga proyekto. Dahil sa pangunguna ninyo, paano nyo matitiyak na itong ganitong uling magandang proyekto na ating pinag-uusapan ngayon ay hindi maharang ni naman? Hindi, wala namang problema ito dahil wala namang illegal dito sa teknolohiya na ating ipatutupad. Siyempre, ang kailangan lang nito ay yung mga requirements ng Department of Energy para tayo makapag-tayo ng mga planta. Kailangan natin ng mga dahil ito'y renewable, kailangan natin ng mga service contracts na siyang kakalapin natin para maitapag natin itong mga planta. Siyempre, kailangan din natin makapag-tatag dito ng isang economic zone, na kung saan ay heavy industry, industrial eco-zone na tatapag natin at mag-file na rin ako ng bill patungkol dito. Pero actually, yan naman din para makakuha natin yung mga incentives na kinakailangan para maipatupad natin yung mga ganitong proyekto na magiging kapakipakinabang sa ating mga kababayan. So, hindi ko masyadong nakikita ng problema ng pulitigay ito. Meron ba tayong sapat na salapi para dito? Alam mo, hindi siguro magiging problema yung salapi kasi kanina nga nag-uusap kami ng ambassador ng European Union kasama yung mga energy experts nila na-candid ngayon. Yan ay pinikwento na sa akin na maraming pondo na kung saan ay nagtatag sila ng parang isang pondo na kung saan nagpuputang sila ng equity para makapagpatayo ng ganito mga planta. So, there will be a lot of foreign investments that will come in because of this project. So, ang importante lang ay magsimula natin at para makapagsimula ay itatap natin yung mga pre-investment funds ng mga katulad ng ADB, World Bank para masimulan ito at maraming pondo rin kanina sa usapan natin. Naging sa pag-research natin, merong mga pondo na inilalaan dito ang mga international organizations para doon sa tawagin ay carbon capture and storage.
So, CCS yung funds nila kung tawagin, pero yung ito yung proposal nga ng ating galing na kasama, isang eksperto sa petrolyo at saka sa power, Fideo, no? Relo, kaya sabi niya, hindi lang carbon capture at saka storage, lalagyan pa natin ng reuse o reutilization para magamit natin yung carbon na binapture natin at hindi tayo mahirapan sa paglalagat nito, pag-i-store nito dahil malaking problema rin itong storage nito dahil kailangan mo rito yung malaking lugar para mapagdagagan ng mga carbon na ito na sila-capture ka. Meron ba tayong, Congressman, meron ba tayong time frame para baka dumating na naman ang 2016, baka hindi maisulong ng wasto yan. Alam naman ninyo, kapag mag-election, ito pinangangamba ng ating mga kabayan at ang mga proyekto ay napaparalisado. Nagtutulong-tulong ka natin na alam nyo, siguro dyan mo makikita kung galit ka nung itong yung habang likod ay kung paano ko tumutos ng proyekto. At siyempre, kailangan natin ito ay support from the President, support from the Department of Energy. Kaya ito naman ay palagay ko ay makukuha natin itong mga supportang ito dahil napakaganda ng proyekto. In fact, nag-present na kami sa DOST at yung Department of Science and Technology is very much interested dito sa pinag-uusapan natin bagong teknolohiya na tayo magsisimula sa Pilipinas. We will pioneer this in the Philippines. Okay. Congressman, maraming salamat po. Itutuloy namin ni Ginoong Relo ang ilang pang mga talakayan na may kaugnayan na sa renewable energy sa ating bansa. Sige, basta umasa ngayon na bilang chairman ng Commission Energy ay ako'y full support ko dito sa programang ito and gagawin ko ang sa abot ng aking makakaya ang lahat ng bagay na para maisakatuparan natin itong napakagandang proyekto na maraming matutulungan ito, yung mga mahihirap natin, yung mga OFWs natin na mga bagong bayani para sila'y makabalik dito. Yung ating mga experts na ginagamit ng mga banyagang kumpanya ay pababalikin natin dito dahil ito ang magbabago ng pamamaraan natin kung paano natin mabababahin ang presyo ng gasolina at gagawin natin malinis ito at maliban dyan ay magbibigay ng sufisyenteng kuryente at mas kurang kuryente para sa lahat ng Lalong-lalo na sa inyong lugar, Congressman, kinaiinisan na ang operasyon ng Urmeco ba yan? Mayat ba yan daw, brownout, dinireklamo na nga ng ospital ng Roa sa District Hospital na hindi na sila makakapag-operate sa inyong ospital doon dahil nga higit pang mas malawak daw ang brownout kesa pagbubukas ng mga ilaw. Medyo malaking problema nga dahil ang problema natin ay pinapaghandaan yung pagdami o paglaki ng demand for power, ang bagal ng ating pagpatayo ng mga planta. Pero ngayon ay nais kong ipapatid sa ating mga tagapakinig na sa kasalukuyan may nagsisimula na ang yung proyekto natin geothermal 40 megawatts yan at saka 20 megawatts na hydropower, so a total of 60 megawatts yan na ngayon ay ongoing yan. Meron na yung PST, meron na yung service contract kanya lang siyempre hindi naman ganun kadali gawin kasi mga plant dito, pero hopefully by next year we will have solved our power problems dito. Ayun. Anyway, Congressman, kailangan pa kayo ng mga taga Mindoro at kung lalawakan pa yan, baka kailangan pa kayo sa Senado.
Marami pa tayong gagawin sa Mindoro, kaya magpo-focus po na tayo sa Mindoro. Maraming salamat sa pagkakataong pinili namin. Opo, at kami po ang programang ito at asahan po ninyo nakatutok sa ganitong mga proyekto sa ikabubuti ng ating bansa at ng ating mga mamamayang Pilipino, tulad na rin po ng inyong mga hadikain na kailangan maisulong yung mga gandang proyekto sa tulong ng ating mga dalubhasang mga Pilipino. Maraming salamat. Maraming salamat. Mga kaibigan, si 2nd District Congressman Ray Umali ng Oriental Mindoro ay manatili pa rin ulit at sasamahan pa ho tayo. Marami pa rin ituturo sa atin. Ang gusto kong marinig maliban dun sa mga power plant na nasa pipeline no, mga kaibigan, na proyekto ng Mindoro, meron bang mga alternatibong mga solusyon din sa patuloy na tumataas na produktong petrolyo? Ang mga sekundaman ng mga sasakyan, tulad nga po sinasabi ko sa inyo, kung bumuga ito, abay walang pakundangan tignan lang ninyo si Jaime Malayo na nakakalangha po ng makakapal na usok ng mga sasakyan sa gitna ng lansangan. Abay baka sabihin ninyo kapag nakita nyo personal ayaw na po ninyong mabuhay.